The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa natural patterns sa mga bato na inakala nating treasure markers. Paano nga ba kikilatisin kung ito'y gawa ng nature o gawa ng tao? Bago natin ito tatalakayin, shout out muna tayo. Shout out sa ating mga giliw na subscribers. Shout out kay Hyacinth Ocfimia, Jun Yutsu, Cirilo Jaom. Shout out din kay Tating Nalimansalay, Rico Mausisa, Archie Batak, kay Danny Flores, Rod Cardona, Edgar Lagarto, Quirin Tapilo, Henry Luro. Shout out kay Robert Cabunilas, user CE5, kay Uncle Makasi Vlog, kay Glenn Mario. Shout out kay Elmerito Lasso, Angelito Capistrano, Arcadio Angcon, user GB4, kay Bob Son Labilon, kay Rico Migdat, Ardel Custa, kay Elmerito Lasso, Jeffer Makiran, Dennis Mordino, and lastly shout out kay Peps Gilmar, George Daltonapi, kay Jiro Mendoza at Joseph Prada. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out mga katiyats. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga natural patterns. Ito yung mga marka sa bato o itsura ng bato na parang talagang man-made. Katulad ng narito sa mga pictures. Ang lahat ng mga ito ay natural shape rock. Pero ang iba dyan kung tingnan natin ay talagang man-made. Katulad na lamang nito, parang tao talagang gumawa. Iyan at iba pang mga litrato na narito, pero mamaya atin balangkasin, atin tatalakayan ang sekreto kung paano natin malaman na natural shape ang bato na atin tiningnan at hindi siya man-made. At kung natural shape ay hindi natin siya ma-legitimize as marker for treasures. Magandang buhay mga katiyats. Ngayon atin ipapakita ang paraan ng kalikasan sa pagguhit o paggawa ng mga marka sa mga bato at paano nga ba ito nahugis na natural na akala natin ay man-made, kaya nagkamali tayo sa ating paghukay. Kasi laging iniisip natin na kapag ibang hugis na bato ay meron talagang treasures. Pero ang katotohanan ay meron talagang mga bato na hugis o ginawa ng kalikasan. Okay, ang unang pagkilatis kung ang bato katulad nito, mag-isip agad tayo na ito ay portal, itong portion dito. Mag-isip tayo na yan ay entrance na nakasil. Ngayon, ang pagkilatis niyan ay hanapin natin ang mga crack or bitak na galing sa itaas pababa. So yan, meron na agad tayo dito isa. Kapag merong ganyan, ibig sabihin ang bato na yan ay likas na magkaroon ng mga ganyan na crack. Okay, hanap pa tayo. Ito, galing yan sa itaas. Ito, galing ito sa itaas. Ngayon, ang horizontal naman ang tingnan natin. Kapag merong continuous na crack, katulad nito, continuous yan, punta rito hanggang doon. Kapag ganyan na continuous, ito naman continuous yan, papunta dito. Yan. Ito naman, nakita niyo mga katiyats, continuous din yan. At yan ay maliit pa na bitak yan, pero pagdating ng ilang dekada ay nabibiyak yan na katulad nito. Kaya yan ang isang pagkilatis kung ang big boulder marker nyo ay likas or kalikasan ang gumawa ng mga square na mga bato dyan. Kaya ito kasi square, akala natin yan ay man-made ang mga ito. Pero yan ay natural. Kung nakita nyo, dito sa baba, itong maliit pa yan na bitak. Pagdating ng 100 years ay lalaki na yan. Nakatulad ng mga narito. Ito, linya, nagaganyan yan. Kaya no wonder na nature talaga ang gumawa niyan. Kasi yan ang karakter ng bato na yan. Okay, tingnan natin tong isa. Ito akala natin man-made na pinagpatong-patong. Pero tingnan pa rin natin ang bitak na galing sa itaas. So ito, yan, hanggang dito yan. Nabibitak yan.
Meron pa yan dito na banda pero hindi na makita. Ngayon kung tingnan natin ang horizontal niya, diretso din yan, diretso doon, yan. Horizontal cracks, ganyan. Itong sa taas, ganun din, diretso yan, papunta doon. Ito galing dito, diretso diyan. Lumalaki ang mga bitak niyan dahil sa tubig. Diyan kasi dumadaan ang tubig, tumutulo. Dito, ayan, nabibitak yan. At pagdating ng ilang libong taon ay mag-iba na naman ang hugis ng mga ito. Kaya yung itong kulay puti dito na parang maputi pa, yan ay natitipak, nahuhulog ang nakatabon yan dito na portion ay nahuhulog siya sa tagal ng panahon. Kaya makikita nyo dito ay nilulumot, dito ay hindi. Kasi nahuhulog ang bitak sa portion na ito. Kaya ito hindi man-made, ito yung natural. Okay, dito naman sa ito, akala natin turtle shape rock. Merong turtle sa ibabaw, may mata pa, merong kamay, pero straight siya. Ito yung sinabi ko, kapag continuous ang crack, yan, papunta doon. Ito naman, continuous siya papunta dito, so hindi siya man-made. Siya ay natural shape rock, kaya maliit ang tsansa na merong treasures. Pero sa mga natural shape rock na magaganda ang hugis, ay nasabi ko na noon na meron ding mga inilagay dyan ng hapon. Kapag sila ay nagmadali, ay wala na silang wala nang oras para mag-carve ng bato para gawing hugis. Gawing nilang, sabihin natin, turtle. Kaya kung nakakita sila ng ganito, lagyan na lang nila yan ng marka na sabihin natin letter X or Y or Z or D or triangle or arrow. Kapag mayroong ganyan na dinagdag nila sa mga natural shape rock, 100% na mayroong item. Ito naman, turtle shape rock pa rin ito, pero ang pagkilatis niyan ay tingnan natin ang bitak kung continuous. Okay, tingnan natin dito, continuous yan na bitak papunta roon. Ito naman sa itaas, bagong bitak lang yan, continuous pa rin yan. Yan, nagaganyan. At lalo na galing sa itaas, yung continuous na bitak, ito, continuous yan. Ang dumadaan dito ay tubig, kaya yan nabibiyak. Napakakapangyarihan talaga ng tubig. Hindi mabubuo ang planetang ito kung walang tubig. Kasama ang tubig sa paglalang ng mundo. At hindi rin nabubuhay ang tao kung walang tubig. Dahil 70% sa ating katawan ay tubig. Ito naman mga katiyatso, maniwala ba kayo na natural made ito? Or nature? Pattern ng nature? Kahit ako, ayaw kong maniwala hanggat sinabi ng mga eksperto sa labas ng bansa, sa mga geologists doon, na ito talaga ay natural. So wala na tayong magawa, natural ito. Ngayon, para malaman na natural, ganun pa rin. Hanapin nyo ang continuous line, continuous yan, hanggang doon. Okay, nature ang gumawa niyan. Ang daloy ng tubig ay diyan dumadaan. Kaya nagkaganyan yan. Ayan. So straight line, parang ginawa talaga ng tao. Pero dito natin malaman na hindi gawa ng tao. Nang mag-crack na siya, ayan, nang mag-crack siya ay continuous pa rin ang kanyang linya. Ito, continuous yan. Yan, papunta doon. Kaya kapag ganyan na continuous, nature made siya. Ang unang nakadiscovery nito ay nailathala ito na discovered underwater city, na ito daw ay walls ng palasyo, pero hindi pala. Yan pala ay natural na palanas or dapanas na bato. Kaya sa mga isla ay makakita tayo ng ganito. Ngayon, meron akong ipakita sa inyo na parang ganyan pero man-made. Okay, ito yan. Paano ba natin nasabi na man-made yan? Dahil walang continuous line. Broken siya. Ito.
lumiliko siya, di ba? And then pagdating dito, stop na siya. Ganon din dito. Oh, hindi siya straight. At dito, ayan, pagdating dito, dapat didiretso yan dito. Ngayon ito ay nagsasabi na man-made ito. Gawa ng tao. So ganon din dito, walang continuous. Oh. Ito yung mga mysterious walls sa Peru na ginawa ng mga Incas. Yung Inca, mga tribo yun sa Peru na merong magaling na engineering ng paggawa ng mga ganyan. Okay, meron pa tayong ipapakitang ibang ganyan. Sandali lamang mga katiyats. Okay, so ito yung isa. Sa Peru pa rin ito. Ito'y wall ng palasyo ng hari ng mga Incas sa Peru, South America. So nakita nyo, ayan, iba't ibang sizes at hindi continuous ang line. Di ba sabi natin kanina na galing sa itaas, continuous talaga ang crack niyan. Diyan wala, oh, putol na siya. At makikita natin sa every joint ay mayroong forba. Kung naka side view, nakaganyan yan, oh. At dito yung kanyang file. So bawat naka-file na bato ay ganito. So dito makita nyo mga katiyats, so meron siyang curve. Ito. Ganun din dito meron. Kaya walang duda ito ay man-made. Okay, so meron na tayong titingnan sa dalawang ito. Alin ba dito mga katiyats ang natural at alin ang man-made? Okay, unahin natin ito. Ito yung atin na i-vlog noon. Nakita nyo, meron siyang continuous line pababa. At pagdating ng 100 years or 1,000 of years, yan ay magiging bitak. Yan ay mag-crack at ang bato na ito, pagsapit ng 1,000 of years, ay nabibiyak yan. Reduced to gravel and rubbles. Liliit na siya. Pero matagal na panahon. Itong dito, nagporma pa yung kanyang line. At sa tagal ng panahon ay lalalim ang linya na yan at mabibiyak ang bato na yan. Pero di ba sinabi ko noon na pwedeng mayroong treasure dito. Kasi ang mga Hapon nang magbaon sila, 1945, liberation na yun, susurrender na sila. Kaya ang ginawa nila madalian, tinatawag na quick deposit. Mabilis na pagdeposito nila ng hukay ng kayamanan, kaya hanap na lang sila ng magandang hugis na bato. At katulad dito, kung ako ang magbaon, ay dito ako magbaon sa harapan nitong parang canopy. At hindi ako sa likod, pero pwede rin paglagyan ko ang likod kung dalawa ang ibabaon ko. Pero ito yung number 1 choice ko, ito ang pangalawa. Kaya pwedeng may treasure dito, pero ang ating episode ngayon ay kung paano kilatisin ang mga natural at man-made. So ito ay natural. Ang tanging gawin dyan, hanapin kapag mayroong arrow or litra, mayroong arrow na kaganyan, arrow na katayo, mayroong litra from A to Z na mga letters. Kapag mayroong tinatak dyan sa bato, 100% na mayroong treasures. Itong pangalawa naman, sabi ko kanina, kapag may bitak na galing sa itaas and diretso siya dito, at ito nabibitak din yan, nabibiyak, ito rin, ganyan, at ito dapat nabibiyak din yan dyan. Okay, ito, ganyan. Ito naman na linya, dapat diretso yan dito. Ngayon, wala sa bato na ito ang direktang crack, di ba? So pwedeng man-made ito, 90% na man-made ang marka na ito, kahit ganyan lang yan, pero yan ay litrang Y at letter B na nakaganyan. So yan ay treasure marker pa rin. Okay, kaya hinukay nila katiyats dito kasi nandyan nga yung D, make that Y ay nandyan, at yung ano naman, Y ay kung wala lang itong D ay tama yan na dito. Kasi lang nandito yung V,
Ang B, kapag nagaganyan, ang entrance ay sa kanyang baba. Pero kapag nagaganyan, ay pwedeng arrow yan na papunta rito, pero minsan din ito yung kanyang opening. Kaya dito napansin natin ay kakaiba, dapat ganyan yan kung arrow, ganyan yan kung arrowhead. Pero masyadong nagaganyan siya. Oh. So pwedeng ito'y nagturo dito na side. At ganun din itong Y, dito rin siya na side. So ito na portion ang huhukayin kapag ganyan. Okay, so yan lang mga katiyats ang ating pagkikilatis ng mga natural shape rock at man-made shape rock na palagi nating natagpuan sa kabundukan. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat sa panonood. Paalam at ingat kayong lahat.